Praise the Lord. Magandang gabi po uli sa ating mga kapatid sa Panginoon. To God be the glory sa mga oras po ito. Uli naman po tayong magla-live sa ating inspirational acrostic devotional inspiration. At napakasarap po na makasama kayo ngayong gabing ito sa ating pong pagla-live muli sa salita ng Panginoon. At nagpapasalamat po tayo for giving us privilege na muli na lang po tayo magkasama-sama ngayong gabi ito. Salamat po sa Panginoon na nagbigay sa atin ng mga pagkakataon na makasama ang bawat isa sa panahong ito po. So, to God be the glory. Purihin po ang Diyos dahil may mga kapatiran po tayo na kasama na natin ngayon. They are active now. At dalayan ko po na mas marami pa na makasama sa oras pong ito. So, to God be the glory. Purihin ang Diyos po. Tunay po na ang Diyos ay tapat at ang Diyos ay mabuti. Salamat po sa mga pagkakataon na makasama natin ating mga kapatid sa Panginoon at sa oras pong ito ay atin silang muling makapiling sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Sila po ay galing sa iba't ibang bansa. Purihin ng Panginoon. Tunay na ang Diyos ay dakila, ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay tapat, at purihin ang kanyang banal na pangalan. Sa mga oras pong ito, tayo po ay bago magsimula ay tumako po sa pananalangin. So, to God be the glory. Salamat po. Tayo po ay dumako sa panalangin. Mapagpalang Diyos, aming Ama, kami po ay nagagalak na muli sa gabi pong ito ay mapag-aralan ang iyong mga salita. Nagpapasalamat kami sa maghapon na nagdaan upang patuloy po na masunod ang iyong kalooban sa aming mga buhay. Nagpapasalamat kami dahil maayos pong nakalabas ang bagyong si Ambo at wala na po siyang nasalanta pa sa kanyang pag-alis sa aming bansa. At naniniwala kami, Lord, maging ang dadaanan niya na Basco Batanes ay wala pong magiging pinsala. Patuloy po namin itinataas sa inyo ang mga kapatiran na mamaya po ay makakasama namin sa live na ito sa iba't ibang lugar ng kapuluan at naging sa ibang bansa. Kami po ay nagpapasalamat dahil muli naganap po ang kalooban mo upang matupad ang iyong gawain sa mga araw na ito o sa araw na ito. At kami nagpapasalamat sa tagumpay na patuloy mong ipinagkakaloob sa panibagong antas po ng kalagayan dito sa Metro Manila from ACQ, Enhanced Community Quarantine. Ngayon po ay nasa Modified Enhanced Community Quarantine. Hangad namin po yung mga ilang pagbabago ay magkaroon ng katagumpayan. At sa pagpasok po ng mga mamayan sa kanilang mga trabaho, muli po patuloy naming hingi sa iyo ang pag-iingat upang hindi po sila mapahamak at hindi po sila magkaroon ng karamdaman. Sa unti-unti na pagbangon, dahan-dahan ay patuloy namin itinataas sa inyo ang aming bansa na patuloy pong makarecover at patuloy po na makahanap ng lunas na gamot laban sa COVID virus na ito. At naniniwala po kami na hindi mo kami iwanan ni pababayaan man. Sa aming pumuling pag-aaral ng mga salita mo, samahan niyo po kami. Banal na Espiritu, bigyan mo kami ng karunungan. Banal na Espiritu, bigyan mo kami ng katalinuhan upang mapagbulay-bulay namin ang mga salita mo. At tinangad po namin na mas marami pang mga tao ang maabot ng mga salita mo sa mga oras na ito. At baging sa pag-upload dito sa YouTube ay mas marami pang makapanood. At sa mga kapatid na hipuin mo para mag-share nito, pagpalain mo po sila. At marami pang mga buhay ang mapagpala ng mga minsay na aming pagbubulay-bulayan sa gabi pong ito. We just want to thank you and to trust you
because without you, we can do nothing. We believe that you are our great shepherd, you are our provider, you are our great physician, you are everything in us. And we believe, Lord, that with you, Christ, it is more than enough for us. We give you back all the praises, for you alone are worthy to be glorified, to be honored, to be worshipped. For you alone are God. We give you back all the honor and all the glory. In Jesus' name we pray. And everybody says, Amen, Amen, Amen. Praise the Lord. Minabati po natin ang mga kapatid na maagang nag-tune in, mga taga-Pasig, taga-Tagig. Purihin ng Diyos na nakasama po natin sila ngayong gabi. At sa ating pong pag-aaral ngayon muli sa salita ng Diyos ay nais ko po muna pong magpatotoo at magpasalamat sa Diyos. Meron po tayong tinanggap na blessing. Ang men's team po ay nag-sponsor sa atin ng kakaibang plastic shield, no? Pero parang helmet po, no? Made in China, made in China, made in China, nakasulat po. At maganda po siya. Talagang protektado. Yan. Hindi mo na po kinakailangan mag-mask habang nagsasalita ka. So, very protected ka po. Hindi ka natatamaan ng anumang pong mga virus. Protektado ka na. Para kang astronaut. No? May helmet. No? Kaya kahit anong bumanggang virus dyan, hindi tatalab. Ang kapal-kapal pa po. So, thank you po sa ating men's ministry na nag-sponsor nito. At ito po ay ipinamahagi natin sa iba't iba nating mga kapatiran, no? Na kasama po natin sa paghayo sa mga presinto at sa Manila City Gen. So, to God be the glory. Salamat po sa muling pagkakataon na binigay sa atin ng Diyos ngayong gabi po nito. So, stay tuned po. Tayo po ay mag-aaral ng salita ng Panginoon at ang ating pag-uusapan po ay hinahon natin sa aklat ng mga awit, no? Aklat ng mga awit. Ito po yung pinakamahabang chapter sa buong Biblia. Ang tinutukoy ko pong chapter sa Psalm ay Psalm 119, no? Psalm 119. So yung pagbubulag-bulan po natin, yung isang bahagi sa Psalm 119 verses 89 to 96, no? Psalm 119 verses 89 to 96. Diyan na po ba kayo? Psalm 119, 89 to 96. Ito po yung pinakamahabang chapter, no? Kung kayo po ay mayroong English version, makikita nyo po, may mga title yan eh. May mga title yung bawat paragraph o yung tinutukoy po nung pangungusap, no? Ang haba po niya sa Bible ko po, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 na pahina po. 9 na pahina. 9 pages. Ito pong malalaking salin ng Biblia. So, Psalm 119, 89, verse 89 to 96. Isa pong paragraph to. 89 to 96. No? Pananalig sa kautusan ni Yahweh, yung topic po niya. It's about God's law, no? It's about the word of God. No? Sabi po dito, ang salita mo, Yahweh, di kukupas, walang hanggan, matatag, at di makikilos sa rurok ng kalangitan. Verse 90, ang taglay mong katapatan ay hindi magbabago. Yung salita po ng Diyos ay hindi humatitinag. At yung salita ng Diyos ay may taglay na katapatan na hindi magbabago. Ang nilikha mong daigdig, matatag ang kanyang dako. Verse 91, hanggang ngayon ay matatag, pakat ikaw ang nag-utos. Alipin mo silang lahat at sayo'y naglilingkod. 92, kung ang iyong kautusan ay dibukal ng aking galak, pumanaw na sana ako sa parusang inilapat. 92, kung ang iyong kautusan ay ang utos mo ay susundin, 93 po, yung binasa ko pala ay 92, ang utos mo ay susundin, di ko ito tatalikdan, pagkat dahil sa utos mo, ako ngayon nabubuhay.
kung nabubuhay mo po tayo, ay dahil po sa kapangyarihan ng salita ng Diyos. Sabi po, in Him sa Acts chapter 28 verse 17, sabi po doon, in Him we live and move and help our being. Yung Him po na tinutukoy doon, ay walang iba kundi ang Panginoong Jesus. In Him we live and move and help our being. 94 po, ang likod mo'y iyong iyo, kaya ako'y ay ligtas. Ang pagsunod sa utos mo ay siya kong sinisikap. 95, nag-aabang ang masama upang ako ay mapatay. Ngunit ako'y magbubulay-bulay, bigay mong kautusan. 96, last verse po, nabatid kong sa daigdig, walang ganap na anuman, ngunit ang iyong mga utos, walang hanggan, yaong saklaw. The Word of God, ang sabi po dito, the Word of God is everlasting. Ang salita ng Diyos ay magpakailanman. Yung saklaw po ng salita ng Diyos ay magpakailanman. At pinapakita po dito na ang salita ng Diyos ay tapat. Maliwanag po yan na binanggit sa Numbers 23:19. Ang sabi po doon, ang Diyos ay hindi sinungaling katulad ng tao. God is not like a man that should lie. Whatever He says, anumang sinasabi niya, He will do it. Gagawin niya. And whatever He promised, anumang pangako niya, He will fulfill it. Tutuparin niya. So, ang salita ng Diyos po ay tapat at hindi nagbabago. Yung topic po natin ngayong gabi sa ating acrostic devotional inspiration ay God's faithfulness endures forever. Ulitin ko po, God's faithfulness endures forever. Salamat po dahil for the second time, second Sunday, nakapag-worship po tayo together. But still, ang ginagawa po natin ay skeletal worship service, bats by bats, at hopefully, pag bumalik na po sa normal, maayos po natin yung local church, makabalik tayo sa local church, at kung pumayag po ang ating mahal na kapatid sa Amerika na muling magamit po yon, so makakapag-adjust tayo at marami na tayong mga kapatid na maanyayahan. So patuloy po natin panalangin na at least unti-unti, dahan-dahan, bumalik tayo sa normal. But we believe yung normal po ngayon ay hindi dating normal, kundi a new normal. At sa ating panambahan, magdadala pa rin po tayo ng mga protected gears, mga na ating pong dapat gawin, mask, face mask, at syempre, mag-ano po tayo ng pang-disinfect, alcohol, hand sanitizer, at etc. po. So, proper observation po, o proper observance ng social distancing. Is 1 meter sa harapan at 1 meter sa likuran. At salamat po dahil ngayong gabi pong ito, bago magtapos, muli tayong mag-aaral ng salita ng Diyos sa ating tinatalakay about an acrostic devotional inspiration. At ang napili po natin ngayon na tunghayan ay ang aklat ng mga awit. Awit 119 verses 89 to 96. Ang topic po natin, God's faithfulness endures forever. Ang ating pag-uusapan po, how to experience God's faithfulness forever. Tunay po ba ang Diyos ay tapat? Sa kabila po ng mga pangyayari ngayon, yung nagaganap po sa buong mundo, may tuturing po ba natin na ang Diyos ay tapat pa rin? Ang katapatan po ba ng Diyos ay nagmamaliw? Ang katapatan po ba ng Diyos ay nagbabago? Ang pagiging tapat po ba ng Diyos ay depende sa pagiging tapat ng tao? Mababasa po natin sa salita ng Diyos na ang katapatan ng Diyos ay hindi nagmamaliw kahit 1,000 henerasyon pa ang lumipas. God is faithful even to 1,000 generation. Pag-usapan natin how to experience God's faithfulness forever. Paano nating mararanasan ang katapatan ng Diyos magpakailanman. Sa verse 90 po ng Psalm 119, ganito ang pagkakasulat sa English.
Your faithfulness endures to all generation. Your faithfulness endures to all generation. You establish the earth and it abides. Gaano katapat ang Diyos? Nang nilikha ng Diyos ang daigdig na ito, itong daigdig na ito, nanatili mula nang nilikha. Naparusahan po ang kasalanan ng buong mundo, ng mga tao nung unang panahon. Binaha ang buong mundo. Namatay ang maraming tao sa daigdig. Tanging ang pamilya lamang ni Noah ang nakaligtas. Pero yung katapatan ng Diyos hindi nagbago. Sapagkat nung panahon yon, ang lahat ng mga tao ay napakasama. Imagine niyo po ang tao po sa panahon nila, noong unang panahon, nabubuhay po hanggang 969 years, pinakamatandang tao si Methuselah. Ikumpara mo sa buhay natin ngayon, ang buhay natin po ngayon, 70 to 80 average life. Ang average life nga po ng Pilipino, 60, 63. No, kung lalaki at kung babae po, Pilipina, 66. Mas mahaba po ang buhay ng mga babae. Average life po natin sa Pilipinas. Pero yung pinakamatandang tao po, 119, no? Namatay na po sa Japan. So, pinaikli ng Diyos ang buhay ng tao na hanggang 120. Imagine, bago po dumating yung baha, pinaikli po yung buhay ng tao. Pinaikli po. So, kung kwentahin mo po, ang buhay ng tao po noon, nung panahon po yun, nakikita ni Adan yung ikapitong saling lahi niya. Enoch was the 7th generation from Adam. Nakita pa ho yun ni Adan, si Enoch. Kasi po ang buhay ng tao noon, humahaba. 969 nga po ang pinakamatandang tao. Si Adan po ay nabuhay ng 777. Kahit may edad na po siya, nanganganak pa yung asawa niya. So, makikita po natin na yung buhay ng tao noon napakahaba. Pero dahil sa katapatan ng Diyos, pinaikli po niya ang buhay ng tao hanggang 120. Bakit po? Kasi ang tao po, nagbumuna sa kasalanan, at ang lahat ng ginagawa niya ay pawang kasamaan sa paningin ng Diyos. At ang tanging natagpuan po niyang mabuti at tapat ay walang iba kung hindi si Noah at ang kanyang sambayanan. Kaya nung panahon po na maparusahan ng Diyos ang sanlibutan, tanging sambayan ni Noah ang nakaligtas sa baha. Binabati po natin yung mga kapatid natin na kasama na natin ngayon, yung pastor natin sa Talavera, si Pastor Raymond de Guzman, si Ate Ayan from Dubai. Magandang gabi po. Dalangin natin na makasubaybay po kayo hanggang sa matapos. Ang topic po natin ngayon, it's about God's faithfulness endures forever. Ang katapatan ng Diyos ay nanatili magpakailanman. Ang pinag-usapan po natin, how to experience God's faithfulness forever. Merong 5 mahalagang bagay po tayong tatalakayin kung paano natin mararanasan ang katapatan ng Diyos. Based din po dito sa ating teksto sa Psalm 119 verses 89 to 96. Sabi po ng verse 90, your faithfulness endures to all generations. You establish the earth and it abides. Meron pong 7 kapatid na umattend po nung nakaraan, pero ngayon hindi naka-attend. At 4 po sa hindi naka-attend sa worship service ay may dinaramdam na pagdudumi, no, at lagnat. So, pagka ganyan po, ang unang-unang po mapasok ng tao, COVID-19. Ano nga ba ang mga sinyales na ang isang tao may COVID-19? Pakinggan niyo po itong mga palatandaan ito. Kang nararanasan mo ito, sa oras na ito, mag-ingat-ingat ka po. Ikaw ba'y nakakaranas ng pananakit ng ulo? Una. Pangalawa, ikaw ba'y nakakaranas ng pananakit ng kalamnan? Pangatlo, ikaw ba'y nalalabo ba ang iyong paningin? Pang-apat, naninikip ba ang iyong dibdib? Pang-5, mainitin ba ang iyong ulo? Pang-6, wala ka bang palagi sa sarili mo?
Pang-7, hirap sa pagtulog. Yung pong mga sinyalis na yan, nararamdaman niyo po ba? Pang-8, madalas natutulala. Pang-9, hindi makausap ng maayos. Pang-10, nahihilo. Ang ganyang pong pagdaramdam, ang ganyang mga nararamdam ay sinyalis po na ikaw ay may COVID-19? Hindi po. Hindi ito senyales na ikaw may COVID-19. Ito po ay senyales na wala ka ng pera. 2 months na pong lockdown, maraming tao na wala ng pera. Maraming pong tao mainit na ang ulo. Maraming tao po nananakit na ang ulo kay isip. No? Lalo na dumating po yung bill. Nagulat po ako. Shocking ang bill. No? Kasi 2 buwan na hindi ka nakapagbayad. So, ang laki ng babayaran. Bill pa lang po ng Meralco, wala pa yung tubig. Pananakit ng kalamnan. No? Nalalabo ang paningin. Naninigip ang dibdib, mainitin ang ulo. Palaging wala sa sarili. Hirap sa pagtulog, madalas matulala, hindi makausap ng maayos na ihilo. Hindi po yan sinyales na meron kang COVID-19. Ang sinyalis pong yan ay wala kang pera. Pero naniniwala po ako, ang Diyos ay tapat. Kahit po sa panahon ng 2 buwan, wala tayong trabaho, wala tayong inaasahang pagmumulan, pero naniniwala po ako, hindi ka bababayaan ng Diyos. To start with, let us declare this phrase. God is my boss, and I'm His employee. I'm thankful for my everyday salary called life, with benefits called blessing, and a reward called eternal life. Ito pa lang po, panalo na tayo eh. God is my boss, and I'm His employee. I am thankful for my everyday salary called life, with benefits called blessings, and a reward called eternal life. Anong halaga po ng pera kung magkakasakit ka? Diba sa Italia po, yung mga taong nagkasakit ng matindi, hindi sila matanggap sa ospital dahil wala pong bakante, no? At nangamatay yung mga kamag-anak nila. Sa galit po nila, tinapon nila yung mga pera nila. Kasi wala nang kabuluhan yung pera. Anong kabuluhan ng pera? Diba? Ano pong sabi ni Jesus Christ? What shall profit a man if he gains the whole world but loses his own soul? Anong mapapala ng isang tao? Makamtan man niya ang kayamanan ng sanlibutan, ngunit nawawala ang kanyang kaluluwa. Ang pinakaaba po, hindi yung taong walang pera. Ang pinakaaba po, yung taong hindi nakakilala sa Panginoon at mamamatay na hindi tumanggap sa Panginoong Diyos. Ano pang sabi ng isa sa mga billionaire sa Amerika? Si Henry Ford. Ang sabi po ni Henry Ford ay John Rockefeller, sabi po niya, I earn billions of dollars, but it profit me nothing. Nakakita po siya, nakapag-produce siya ng billion dollars. Pero, hindi po ito nakapagdulot sa kanya ng kabutihan. Tama po ang sabi ng Bible, what shall profit a man if he gains the whole world, but loses his own soul? Maliwanag po ang sabi ng aklat ng Gawa, Kabanatang 28, talatang 17. In Him, we held our being. Sa pamagitan ni Kristo, tayo nakagagalaw, nakakakilos, at may buhay. Tama po. In Him we live and move and held our being. So, ito po ang pinakamaganda. Hindi ka man tumanggap ng SAP, hindi ka man tumanggap ng ayuda, hindi ka man tumanggap ng mga bagay, ang malaga po, walang sakit ang inyong pamilya. At ngayon, nakakahinga ka at ligtas ka. Purihin ang Panginoon. Unang punto po na ating tatalakayin, start with the letter L. Letter L po. L. Learn to live by God's Word. Sabi po sa verse 89, forever, O Lord, your word is settled in heaven. Ang salita po ng Diyos ay kasintatag ng kalangitan. The Bible says, once again, sa Hebrews 12:28, God will shake the heavens and the earth. But we are so blessed. Why? Because those who belongs to the kingdom of God
they will never be shaken. Mayayanig po minsan pa ang langit at lupa. Kamakailan po, lumindol na naman. Diba? Ito pong nangyaring COVID-19, nayanig ang buong mundo. Hindi inaasahan ito ng buong mundo. Di ba? Maski yung number one when it comes to health care, natulala sila. Tingnan niyo po Amerika, tingnan niyo po ang Spain, at tingnan niyo po ang Italia, tingnan niyo po ang European country. Grabe po. Nakakasindak. Wala pong naging handa nang dumating po si COVID-19. Na-shock ang mundo. And until now, yung mga scientists natin, yung mga pharmaceutical companies, they are looking for vaccine na pwedeng makawala ng virus na ito. At patuloy po silang nagtatabaw para matuklasan nyo. And we are praying for that, na matapos na po itong pakikipagbaka natin sa COVID-19. At wala po tayong pwedeng asahan kundi ang salita ng Diyos. Jesus Christ said, "Heavens and earth will pass away, but my word," He said, "it will never pass away." Maglalaho ang langit at lupa, ngunit ang salita ng Diyos ay hindi magkakabulag. Don't forget to read God's word. Our day is better when we talk to God first. Paano po nakikipag-usap sa atin ng Diyos? Through inner voice and through His word. Read your Bible. Sa 2 months lockdown po, malapit ko nang matapos mabasa ang buong Bible ulit. Ang sarap po nabasahin ang salita ng Diyos. Kaya nga po yung ginagawa kong ating anacrostic, devotional, inspiration, Old Testament, New Testament, para po balanse. Para pagka napag-aralan natin yung buong New Testament, matatapos din natin yung buong Old Testament. At least nabasa po natin. Tandaan po natin, yung mga bagay na nakatago sa Old Testament, makikita po natin yan sa New Testament. Yung pong hidden in the Old Testament, it was revealed in the New Testament. We need to read our Bible. We need to read our Bible every day. Di ba sabi po ng Psalm 1:1-3, mapalad po yung mga taong hindi umuupo sa upuan ng mga makasalanan. Hindi tumatayo sa mga pinatayuan ng mga mapagmalaki. Hindi lumalakad sa nilalakaran ng scornful o mapagbatikos. Ang kanyang pinagbubulay-bulayan, ang kanyang ninanasa ay ang salita ng Diyos. Siya raw po ay matutulad sa isang punong kahoy na katanim sa tabi ng batisan. Hindi matutuyo ang kanyang dahon magpakailanman. At ang kanyang bunga ay siya'y namumunga sa kapanahunan. At anumang gawin ng kamay, siya'y magtatagumpay. Purihin ang Panginoon. We need God's Word. Learn to live by God's Word. Remember Joshua 1:8. This book of the law shall not depart from your mouth. Huwag daw po nating iiwalay sa ating bibig. Ang alin? Ito pong kasulatan ng Diyos. Bakit po? But you shall meditate it. Kailangan po nating pagbulay-bulayan ito day and night, that you may observe to do according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous, and then you will have good success. In other version, ang ganda po ng binanggit. No? Sabi niya, pag pinagbulay-bulayan daw po natin ang salita ng Diyos araw at gabi, at sinunod natin ang mga nakasulat dito, giginawa daw po tayo at magtatagumpay. At ang maganda po, hahaba ang ating buhay sa daigdig na to. Pansinin niyo po, may kasabihan tayo sa Pilipinas, yung masamang damo daw po matagal mamatay. At yung mababait daw po, yun ang maagang kinukuha ng Lord. Hindi po totoo. Pansinin niyo po sa Bible, lahat ng righteous men ang hahaba po ng buhay. Moses lived the fullest of his life for 120 years. David lived for 120 years. Na-maximize nila yung 120 years na ibinigay ng Diyos na buhay ng isang tao. At marami pong mga righteous men, they live longer. Not only live longer, but they live prosperous. They live a successful life. At yan ang pangako ng Panginoon, di ba? The thief cometh but to steal, to kill, and to destroy. Who is that thief? Satan himself. But Jesus Christ came to give us life and to have it more
abundantly. Number 1 po, how to experience God's faithfulness forever. Number 1, learn to live by God's Word. Walang isang tao na ipinamuhay ang salita ng Diyos na hindi nakaranas ng katapatan ng Panginoon. Learn to live God's Word. The Bible is alive. It speaks to me. The Bible is alive. It speaks to me. It has speak. It runs after me. Nahabol tayo ng salita ng Diyos, di ba? Nahabol tayo ng salita ng Diyos. Yung mga nagagawa natin kasalanan, pag binabasa natin, dinadagukan tayo sa dibdib. It runs after me. It has hands. It lays hold of me. Yan po ang sabi ni Martin Luther. I remember, isang ama po intusan niya yung anak niya. Anak, sumalo ka nga ng tubig sa drum. Sabi niya, Tay, ano pong gagamitin ko? Kunin mo yung basket. Nagtaka yung bata. Tay, basket po ba ang gagamitin ko pagsalo? Oo, anak, sumalo ka ng tubig sa drum. Gamitin mo yung basket. So, nagsalok po ng tubig. Tinanong po ng ama ang anak, o anak, meron ka bang nasalok na tubig? Sabi ng bata, Tay, wala po. Sige, salok mo uli yung basket. Sinalok po niya. O, angat mo, may nakuha ka bang tubig? Tay, wala po. Ibalik mo uli. Sumalo ka uli ng tubig sa drum. Itaas mo ang basket. May nasalok ka bang tubig? Wala po. Tanong ng ama, bakit wala kang nasalok na tubig? Tay, butas po ang basket. Sabi ng tatay, hindi bali anak. Kahit hindi ka nakakasalok ng tubig, nauhugasan mo naman ang basket. What is the idea? What is the lesson behind that story? Ang salita ng Diyos po. Pag binabasa natin, hindi po ito magic na pag binasa mo, may lalabas na $10, 20 euros, isang 1,000, hindi po. Maliban na lang po, ako po, mahilig po ako magtago ng pera eh. Minsan, hindi ko po namamalayan, nakakalimutan ko na yung tinatago ko. Madalas po nagtatago ko ng pera sa Bible. At ang dami ko pong version ng Bible sa bahay. Minsan po magugulat ako sa panahon na walang-wala ako. Pag nagbukas po ako ng Bible, literally, may nakikita akong pera. Wow, thank God. Meron pala akong naisingit dito. Naalala ko po, yung isang pastor, yung kwento po ng isang pastor, dinalaw po niya ang mag-asawa sa bahay nila. At nung oras po na dinalaw nung pastor yung mag-asawa, natuwa po yung mag-asawa. At sila po ay nagkwentuhan, nagpakain po yung mag-asawa. At pagkatapos po, nagpaalam na po si pastor. Wala po silang naging bisita nung araw na yon, kundi yung pastor. Subalit pagkaalis po nung pastor, napansin nila na yung 500 pesos sa mesa, nawawala po. At isa lang ang suspect nila na kumuha, yung pastor. At alam niyo po, nagtampo yung mag-asawa sa pastor. Nagtampo po. Nagtampo sila. At hindi na sila umattend sa church. After 2 months po, nagkasalubong po yung pastor. At yung babae na miyembro ng kanyang church na hindi na uma-attend for 2 months. Nagkasalubong po sila sa isang grocery store. Sabi niya, Pastor, kumusta na po kayo? Nagulat siya, sis, ba't di ka na uma-attend? 2 months ka na hindi uma-attend. Alam niyo po, buti naalala mo, Pastor, na 2 months na akong hindi uma-attend. Alam niyo po kung ba't kami hindi uma-attend mga asawa? Ang laki po ng tampo namin sa inyo. Nagulat yung Pastor, bakit kayo nagtatampo? Meron ba ako nagawang masama? Meron po, Pastor. Kasi nung panahong dumalaw ka sa amin, walang ibang pumunta sa amin. Ikaw lang. Nawala yung 500 pesos na nasa mesa. At ikaw lang ang suspect namin na kumuha niya. Alam niyo po ang sabi ng pastor? Sabi niya, oo, sis, ako ang kumuha ng 500 pesos. Nagulat po yung misis. Kayo, pastor, ang kumuha ng 500 pesos? Oo. Kasi nasa mesa siya, baka liparin, o baka mabasa habang kumakain tayo. Inipit ko yun sa Bible ninyo na naroon sa mesa. Ito ang tanong ng pastor. Hindi nyo ba binuksan yung Bible nyo? Sabi po nung babae na kanya kausap, hindi po, pastor. 2 months ko na hindi binubuksan ang Bible ko. Imagine nyo po, dahil sa tampo sa pastor, 2 buwan niyang hindi binasa ang Biblia.
Pwede po bang taningin mo yung katabi mo? Sabi mo sa kanya, ilang buwan mo nang hindi binabasa ang Biblia. Alam niyo po, sa bahay po namin sa Bicol, meron kaming Bible. Pero sabi ng pari namin, local priest, sabi niya, huwag niyong basahin ng Bible dahil hindi niyo maintindihan yan. Kami lang ang nakakaintindi yan. At alam niyo po, yung Bible po yun, tinago namin sa baon. Praise the Lord. Baka dumating po yung oras, yung baon mapupunta sa langit. Pero kung hindi kami na born again, hindi kami makakabasa ng Biblia. Kapatid, napakasarap po na basahin ang salita ng Diyos. At anong utos ng Diyos? Basahin mo ang salita ng Diyos at pagbulay-bulayan, hindi minsan sa isang araw, hindi minsan sa isang linggo, hindi minsan sa isang buwan, hindi minsan sa isang taon. Ang sabi po ng Biblia, basahin mo ito araw at gabi. If you learn to live by God's Word, you will experience God's faithfulness forever. Yan po yung unang punto sa Psalm 119 verse 89. Pangalawang punto po, start with the letter A. Appreciate His faithfulness in your life. Sa verses 90 to 91, sabi po ng Bible, your faithfulness endures all generation. Ang katapatan ng Diyos, tagus sa iba't ibang saling lahi. You establish the earth and it abides. 91, they continue this day according to your ordinance. For all are your servant. Tayo po yung mga lingkod ng Diyos. At dahil sa katapatan po ng Diyos, yung nilikha niyang langit at daigdig, hanggang ngayon nananatili. God is faithful. Dahil kung di po ang Diyos ay tapat, matagal na. Diba? Matagal na pong nawala itong daigdig na to. Pero sabi ng Colossians chapter 1 verse 9, Jesus Christ is the beholder of all things. Imagine niyo po, ang daming planeta dyan. Tayo po ay nasa isang galaxy. Ang tawag ng galaxy natin, Milky Way. No? Hindi pa ho kabilang yung libo-libong mga galaxies. Diba? Nasa isang galaxy lang po tayo. At meron tayong ilang planeta. Pero never po nagkabanggaan itong mga planetang ito. Ang karagatan po natin, ang lawak-lawak, pero nagbabanggaan pa yung mga barko. Ang kalawakan po natin, ang lawak-lawak, minsan nagbabanggaan pa yung mga aeroplano. Madalas po, araw-araw, nagbabanggaan ang mga kotse at mga sasakyan sa kalsada. Pero tandaan niyo po, never na nagkaroon ng banggaan ang mga planeta sa kapwa planeta because of God's faithfulness. Amen? Pangalawa po, appreciate His faithfulness in your life. Mula sa pagkabata po ninyo, hanggang sa edad nyo ngayon, ang Diyos ay naging tapat. Meron po ba kayong incident na maaalala na hindi naging tapat ang Diyos sa inyo? Ako po, wala. Buong buhay ko ang Diyos ay tapat. Nakita ko po ang katapatan ng Diyos sa loob ng maraming taon. 1980 po, na-born again ako, nag-start na ako maglingkod sa Diyos. Within 5 years ko po na paglilingkod sa Diyos, I was ordained as a pastor. 1985 po na ma-ordain ako as pastor. Imagine niyo po ano nang year ngayon. Anong year na po tayo ngayon? 2020. 1980 to 2020, ilang taon po yun? 1990, 10 years. 2000, 20 years. 2010, 30 years. 2020, another 10. Another decade, 40 years. 40 years na po ako naglilingkod sa Diyos. In a full-time ministry. But never po na maalala ko na hindi naging tapat ang Diyos sa akin. Amen po ba? Appreciate His faithfulness in your lives. Always remember, God loves you even on your worst day. Tandaan niyo po ito. Mahal ka ng Diyos kahit sa panahon na napakasama ng araw mo. Never give up. Miracles happen every day. Never give up. Miracles happen every day. Naalala ko po noon sila, Apostle Paul. Naglalakbay po sila sa karagatan. Bihag po siya ng Roman Empire during that time. Papunta sila ng Rome. Sabi ni Paul, wag na tayo pumalaot ngayon. Merong masamang mangyayari sa atin sa karagatan. Hindi po nakinig yung kapitan. Nagpatuloy sila sa
pagpalaot. At doon sa gitna ng laot, nakatagpo sila ng malakas na bagyo. Halos masira po at mawasak yung barko. At alam niyo nangyari, tinangka ng ilan na tumalo na sa barko. Ibababa nila yung mga small boat para tumakas sila. Dahil talagang papalubog na yung barko. Pero sabi ni Apostol Pablo, kung gusto niyo maligtas, manatili kayo sa loob ng barko. Ang sino mang lalabas sa barko ay mapapahamak. Yun ang sinabi ng Panginoon sa akin. At alam niyo po, ang Diyos ay naging tapat. Nung magmamadaling araw na po, ilang araw po sila doon sa laot, talagang muntik-muntik na pong lumubog yung barko. Encourage po niya ang mga tao na manalig sa Diyos. At nung magmamadaling araw na po, lumiwanag na po yung kapaligiran. At nakita nila, medyo malapit na po yung dalampasigan. Kaya nagkuman yung kapitan, yung lahat na marunong lang lumangoy, pumunta sa dalampasigan. At yung mga hindi, gumamit kayo ng mga tabla para makarating kayo sa dalampasigan. To make the story short, lahat po naligtas. Walang napahama kahit sa ayon sa sinabi ng Apostol Pablo. At nandun na sila sa island ng Malta. Yung Malta po ngayon hanggang ngayon, sakop po ng Europe, na andun po. Buhay na buhay po ang Malta. Marami palang taong may sakit doon. At nang dumating doon si Pablo, nagpapainit po sila sa apoy dahil basang-basa po sila. Dumampot si Pablo ng mga kahoy. At ito ay dinagdag niya doon sa apoy para lalo pang magdinas. Pero may isang ulupong na pumulupot sa kamay ni Pablo. At sabi ng mga tao, makasalanan ng taong to. Sabi ng mga tao sa paligid, makasalanan ng taong to. Kaligtas nga siya sa barko, sa tiyak na kamatayan. Pero ngayon, wala siyang ligtas sa ulupong. Pero ang ginawa ni Pablo, pinagpag lang niya yung ulupong nakapulupot sa kanyang kamay. At hindi po siya bumagsak. Hindi siya bumalagta. At ang sabi ng mga tao, napaka-judgmental. Sabi ng mga tao, Diyos yata ang taong ito. At nagkataon po, isa sa mga pinuno doon na may sakit, pinalangin ni Pablo at gumaling. At dahil gumaling po yun, ang dami palang may karamdaman doon sa islang yun. Lahat ng may karamdaman, pumunta po kay Pablo, ipinalangin ni Pablo at lahat ay gumaling. Tandaan niyo po, never give up. Miracles happen every day. At dahil po sa pangyayaring yun, tinulungan ni Pablo yung mamayan sa Malta. And in return po, tinulungan din ng mga mamayan sa Malta sina Pablo para makakuha ng isang panibagong barko at makapatuloy sa kanilang paglalaya. Romans chapter 8 verses 38 and 39, sabi ito, for I am persuaded that neither death nor life, nor angel nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come. Verse 39, nor height, nor depth, nor any other created thing shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. Romans 8:37 says, for we are more than conqueror through Him that loved us. Brother and sister, pangalawang hakbang po, how to experience God's faithfulness forever, appreciate His faithfulness in your life. Pangatlong punto po, maintain 23 po. Sabi ng Psalm 119 verses 92 to 93, unless your law had been my delight, maliban ng aking ninanais ay ang iyong kautusan, will then have perished and any affliction. Mapapahamak daw po siya. Sabi po ng psalmista, I will never forget your precepts, for by them you have given me life. Yung maging masunurin po tayo sa salita ng Diyos, ililigtas natin tayo nito sa kapamakan. Ililigtas tayo nito. No? Ililigtas tayo nito. Saan? Sa gawa ng kaaway. At ang sabi dito, I will never forget your precepts, for by them you have given me life. Kung itutuloy po natin ang pagbasa, kung babasahin po natin yung isang bahagi ng talata sa Psalm 119, sa verse 67 po, ang ganda ng sinabi. Before I was afflicted, I went astray. But now I have kept thy word.
Nung hinawakan daw po niya ang salita ng Diyos, no? Hindi na siya napahama. Purihin. Ano yung pangatlo? Maintain your delight to obey His word. God has a purpose for your pain. May dahilan po kung bakit nangyari itong COVID-19. May dahilan kung bakit dumaan si Ambo. Sabi po ni Pastor Dante, sino nagbigay ng quarantine pass kay Ambo? 7 times pang naglandfall. Natawa po ako dun. Sino nagbigay ng quarantine pass kay Ambo para makapasok sa Pilipinas? God has a purpose for your pain, a reason for your struggle, and a reward for your faithfulness. Don't give up. Walang taong laging tapat na pinabayaan ng Diyos. Amen po ba? Si Job po, nanatili siyang tapat. Kahit dumating yung katakot-takot na pagsubok sa buhay niya. Namatayan siya ng 10 anak. Nawalan siya ng bahay na malaki. Nawalan siya ng mga ari-arian. Nawalan siya ng kabuhayan. Ninakaw yung mga iba niyang mga camel. Napeste yung mga alaga niyang ibang tupa. Nawalan siya ng kayamanan kahit isa. Pati yung kalusugan niya, nanakaw pa rin po sa kanya. He almost died. Kaya nga po sabi ng asawa niya, sumpahin mo na ang Diyos nang mamatay ka na. Curse God so that you might die. But Job said to his loving wife, pupurihin ba natin ang Diyos sa panahon lang ng kasaganaan? Pupurihin ba natin ang Diyos sa panahon lang ng kaginawaan? Hindi ba natin siya kayang purihin maging sa panahon ng kahirapan? Hubad akong lumabas sa daigdig na ito. Hubad akong babalik sa Diyos. Even though God will slay me, I will trust in Thee. Sabi ni Job. Sabi po ni Job, kahit patayin ako ng Diyos, magtitiwala pa rin ako sa Kanya. Purihin ang Panginoon. Hindi po nawala ng tiwala si Job sa Diyos. Kaya at the end of his struggle, ano po nangyari? Sabi ni Job, Lord, noon, I just heard you. I know you by the news. Nakakilala kita dahil sa balita lamang. But after my struggle, after this battle, now I know you personally. Nakilala na kita ng mukhaan. Everything you have today is a gift from God. Everything that you have today is a gift from God. Hindi ko pa nakakalimutan yung Psalm 34 verse 10. Ano bang sabi ng Psalm 34 verse 10? Even young lions suffer lack and hunger, but those who seek God, they will never lack of good thing. Ang sino man hinahanap na ang Diyos ay hindi ho pagkukulangin. Sa ano? Sa mga mabubuting bagay. Kanina po nagkaroon ng testimony si church. Ano nangyari for 2 months na lockdown? Alam niyo po lahat na nagpatotoo, grabe, namangha po ako. Bago raw po mag-lockdown, wala silang bigas, wala silang mga dilata. Pero ngayon po, after 2 months of lockdown, yung lalagyan po nilang ng bigas, punong-puno at marami pang dumarating na bigas. Imagine niyo po yun. Ang daming dumating na bigas sa kanila. Punong-puno yung kanilang lagyan. Ang dami po nilang dilata. Di lang po sardinas. Thanks be to God. Purihin ang Diyos. God is faithful even in your worst day. Meron na ho tayong 3 bagay na tinalakay. Una, start with the letter L. Learn to live by God's word. In order to experience God's faithfulness forever, number 1, learn to live by God's word. Pangalawa, appreciate His faithfulness in your life. Alam niyo po, ang kinatutuan ng Diyos, yung lagi mo siyang na-appreciate. Lord, thank you sa hininga. Lord, thank you. Ang sarap ng hangin. Lord, thank you sa ulan. Lord, thank you sa araw. Pasalamatan mo ang Diyos. God hates a murmuring Christian. Diba? Yung 1 milyon na pinalabas ng Diyos sa Egypt, hindi ko nakapasok ng promised land. Even Aaron, even Moses, hindi nakapasok sa promised land. Even Miriam, sila po nakapasok. Yung new generation.
Joshua, Caleb, and all the new generation. Why? Anong kasalanan po nung maraming mga Israelita na hindi nakapasok? Murmuring, doubt, and fear. Lord, mabuti pa sa Egypt, meron kaming sibuyas, meron kaming kamatis, may pipino kami, may karne kami. Dito sa ilang, mamamatay kami sa gutom. Dito sa ilang, mamamatay kami sa init. Puro reklamo, puro reklamo. Alam niyo po, ang Diyos ay natutuwa sa isang tao na lagi nag-a-appreciate sa kabutihan ng Lord. Sabi nga po ni Sergeant Leonzo, aning ko ang libo-libo kung galing sa demonyo. Mas papasalamatan ko ang piso kung ito'y galing kay Kristo. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Napakabuti po ng Panginoon. Tandaan niyo po, pangalawa, appreciate His faithfulness in your life. Pangatlo po, maintain your delight to obey His word. Pangatlong bagay para maranasan natin ang katapatan ng Diyos magpakailanman. Pang-apat po, second to the last, expect miracles, wonders, and deliverance in His word. Psalm 119 verses 94 to 95, ang sabi po dyan, I am yours, save me, for I have sought your precepts. Sabi po ng psalmista, ako'y sa iyo, Panginoon. Iligtas mo po ako, sapagkat aking hinahanap ang iyong kautusan. The wicked wait for me to destroy me, but I consider your testimonies. What kind of testimonies? Testimony of God's faithfulness. Wala pong pinabayaan ang Diyos na anak niya. Bakit po sa Old Testament lagi sinasabing Diyos ni Abraham, Diyos ni Jacob, Diyos ni Isaac? Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, Diyos ni Jacob. Pinapatunayan po na ang Diyos na ito ay tapat. Amen? Sa New Testament po, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. God is faithful. Jesus Christ is faithful. He will never leave you nor forsake you. Napakabuti po ng Panginoon. Tapat ang Diyos sa iyo. Hindi kanya iniwanan ni pinabayaan. Sa isang segundo na pabayaan ka ng Diyos, you're a dead one. Ang sabi po ng Bible, ang sabi ng statistic, for every 4 seconds, isang tao na mamatay. Ilang minuto na po ako nakaupo dito. Praise God. Thank God for His life. 2 buwan po nangyari ang lockdown. Thank God. Buhay pa ho ang ating mga pamilya. Buhay po ang bawat isa sa atin because of God's faithfulness. Ang sabi po ng Acts chapter 28 verse 17, in Him we live and move and held our being. Expect miracles, wonders, and deliverance in His word. Ano po? Pag ating pong inaasahan ng himala, pag ating inaasahan ang pagliligtas ng Diyos, makakamtan po natin. Sabi po sa Isaiah 4:43 verses 1 and 2, but now, thus says the Lord, who created you, O Jacob, and formed you, O Israel. Fear not, for I have redeemed you. I have called you by name. You are mine. Grabe po, ang ganda. Sabi po ni Isaiah, nilikha kita, Jacob. Hinulma kita, Israel. Huwag kang matakot. Ako ang nagligtas sa iyo. Tinawag kita sa iyong pangalan. Ikaw ay akin. When you pass through the waters, I will be with you. Kahit dumaan tayo po sa tubig, kasama natin ang Diyos. And to the rivers, they shall not overflow you. Kahit dumaan tayo sa ilog, hindi tayo nitong malulunod. And when you walk through the fire, kahit lumakad tayo sa apoy, you shall not be burned. Hindi ka raw po masusunog. Nor shall the flame scorn you. Hindi ka tutupukin na apoy. Pinatunayan po yan na magkakaibigan na Shadrach, Meshach at Abednego. Di ba? Hindi sila sumamba sa Diyos ang pinagawa ni King Nebuchadnezzar. Anong ginawa po nila? Sabi nga, Haring Nebuchadnezzar, humaba pa ho ang buhay niyo. Pero hindi po namin pwedeng sambahin ang pinagawa niyong rebulto. Isa lang po ang Diyos naming buhay na sinasamba. Nagalit po si King Nebuchadnezzar. Kung hindi kayo sasamba, sinong Diyos ang magliligtas sa inyo sa aking mga kamay? Ang sabi po ng tatlong magkakaibigan, mahal na hari, gawin niyo po ang gusto niyong gawin.
Pero kahit hindi man kami iligtas ng aming Diyos, kahit hindi man kami iligtas ng aming Diyos na sinasamba, we will never worship your graven image. Pinainit po ng 7 beses ang pugong, inuhulog sila. Lahat na naghulog sa kanila, namatay po. Pero yung 3 nahulog, nagulat po si King Nebuchadnezzar. Sapagat yung 3 naglalakad, nagpupuri sa Panginoon. At sumigaw si King Nebuchadnezzar, di ba 3 lang inihagis natin sa apoy? Bakit ang nakikita ko'y 4 at ang ika-4 ang tingin ko'y Diyos? God is faithful. Kahit daanan po natin itong COVID-19 na ito, this virus will not come near us. Sabi po ng Psalm 91 verse 7, even though 1,000 fall in your left side and 10,000 fall in your right side, they will never come unto you. At nakakagulat po yung nakikita natin sa Ecuador, bumabagsak lang yung mga tao, yung mga patay po, tinatapon nila sa tabing kalansangan. Sa Mexico, sa Brazil, people are crying, people are kneeling down, even on the street, in America, sa lahat po ng lugar, dumulod ang tao na nanalangin sa Diyos, Lord, save us. Lord, forgive us. God is faithful. 2 Chronicles 7:14, if my people that was called by my name shall humble themselves, seek my face, and pray, turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, forgive their sins, and heal their land. God is faithful. Expect miracles, wonders, and deliverance in His Word. Sabi po sa Book of Malachi, I will send my word with healings in its wings. Isusugo ko ang aking salita ng may kagalingan sa kanyang mga pakpak. You know, there are a lot of testimony ng katapatan ng Diyos. Alam niyo po, nagkasakit po ako ng malubha. Dati po, pinagaling ako ng Panginoon. Meron po akong 2 karamdaman na mabigat, pero pinagaling ako ng Diyos. Pero naalala ko po yung isang karamdaman ko, talagang matindi po. Nakalimutan ko ang pangalan ko, nakalimutan ko kung sino ako, nakalimutan ko lahat. Pati pamilya ko, nakalimutan ko po lahat. Wala akong maalala. Yung pala po, taas ng lagnat ko. Natuyo na yung tubig sa brain ko at nakalimot po ako ng ilang araw. Pero nung marinig ko yung salita ng Lord, sabi po ng salita ng Diyos, by His stripe, I will heal. By His stripe, we are healed. I am healed. Inangkin ko po. Ano niyo po? Nilipat ako ng aking nanay at ng aking hipag sa ibang ospital, sa East, from Quezon City General Hospital. Ayaw pong pumayag ng doktor kasi delikado rin po ang sitwasyon ko. Papayag lang daw po sila kung pipirma kami ng waiver. Pumirma po yung nanay ko ng waiver. Nilabas po ako. Pero nung inilalabas po ako, God talked to me. You are healed. Sabi ko sa nanay ko, Nay, uwi na po tayo, diretso na tayong bahay, magaling na po ako. Alam niyo po, di pumayag yung nanay ko, diniretso po nila ako sa East Medical Center. Pagdating ko po doon, chinek up ako ng doktor. Sabi ng doktor, okay na po siya. Uwi na po kayo. Nagulit ang nanay ko, hindi, malubha siya. Pinapirma nga kami ng waiver. Ano po gusto niyo? Pasok ko yung anak niyo, wala naman sakit. Magbabayad kayo, gagastos kayo, uwi na lang kayo dahil magaling na siya. Hindi po makapaniwala ang nanay ko. Pero kay pinagaling ng Diyos instantly through His Word. When God spoke to me, I believe in His Word. By His stripe, I am healed. And I was completely healed during that time. Expect miracles, wonders, and deliverance in His Word. And last po, letter D. Letter D. Develop a deeper commitment and experience the presence of God in your life. Again, I repeat, develop a deeper commitment and experience the presence of God in your life. Sa verse 96, I have seen the consummation of all perfection, but your commandment it's exceedingly broad. Sabi po sa Tagalog, maganda po, basahin ko lang po sa Tagalog, awit na 119, verse 96, ano po ang sabi doon?
Nasabi po sa verse 96, nabatid kong sa daigdig, walang ganap na anuman. Ngunit ang mga utos mo'y walang hanggan, yaong saklaw. Ang utos po ng Diyos ay walang hanggan ang kanya nasasaklaw. When we obey His word, when we follow His word, we will experience His presence. Pang-apat po, letter D, develop a deeper commitment and experience the presence of God in your life. Joshua challenged his generation, whom you shall serve, the God of the Amorites, the God of the Egyptian, or the God of those countries we conquered. But as for me and my household, we will serve the Lord. Joshua 24:15. Alam niyo po ang pinakamagandang nangyari ngayon? Nagsara ang maraming simbahan. Magugulat kayo. Bakit naman magandang nangyari? Yes, magandang nangyari, nagsara ang maraming simbahan. Bakit po? Kasi nabuksan ang bawat tahanan para sa presensya ng Diyos. Ang mga pamilya po ngayon nagkakatipon at sama-samang nananalangin. Ang dami ko po narinig na patotoo. Ang dahil ngayon sila nagkakasama-sama sa bahay. Sabay-sabay silang nananalangin. Bago kumain, bago matulog, nananalangin po sila. Meron po isang kapatid, January pa lang po, tumanggap na siya ng revelation sa Panginoon, si Teacher Tonet. Sabi niya, bring the church to the houses. Na-receive po niya, hindi niya maintindihan. Ang ibig sabihin nito? Nung nag-fellowship po kami last Sunday, nireveal po niya. January po, natanggap na niya yun. At ngayon po nagaganap. Marami pong mga tahanan. Back to the book of Acts. Ang mga tahanan po ay naging daluyan ng presensya ng Diyos. Kaya ni-encourage po natin yung lahat ng mga sambayan ng ngayon nakikinig sa akin. Sa mga manunod sa YouTube, yung mga manunod sa FB na mag-share nito, gawin niyo pong tahanan. Gawin niyo pong tahanan ng Diyos ang inyong mga tahanan. Sabi ng Psalm 127, unless God builds a house, all who build on it shall be in vain. Unless God guards the city, all those who guard or watches the city will be in vain. Maliban ang Diyos ang nagtayo ng tahanan. Walang kabuluhan sino man nagtayo nito. Maliban ang Diyos ang magbabantay ng isang lungsod. Walang kabuluhan ng mga nakatayong bantay dito. Brother and sister, panghuli po, letter D, develop a deeper commitment and experience the presence of God in your life. Your deep commitment to the Word of God will lead you to His very presence. Again, I repeat, your deep commitment to the Word of God will lead you to His very presence. Every time you meditate in the Word of God, you will experience presence. Paul prayer in Philippians 3:10, Lord, I want to know you more. That is one of my favorite songs. Lord, I want to know you more, to know you in your death and resurrection. Oh, I want to know you, to hear, to feel your heart and know your mind. Looking in your eyes stirs up within me. Lord, I want to know you more. When our daily deeds ordinarily lost lives and song, my heart begins to bleed ordinarily. Napakaganda po ng awit na yun. Lord, I want to know you more. Do you want to know the Lord? Read your Bible. Pray every day. And you will experience His almighty presence. Ano po yung binuo nating acrostic? Ang binuo po nating acrostic ay Lamed. Pag tinignan niyo po sa English version, ang title po niyan
ay, sa English version po, ang nakalagay dyan na title ay, yung title po, Delight in His Commandment, at nakasulat po sa bandang likod, sa bandang baba, yung salitang Lamed. Lamed is the 12th letter in the Hebrew alphabet. Lamed is equivalent to the letter L in English alphabet. My name is Larry, and my name start in the letter L. L in Hebrew alphabet is Lamed. What is Lamed? Lamed is the 12th letter in Hebrew alphabet, which is the equivalent of the letter L in English alphabet. How to experience God's faithfulness forever? Letter L, learn to live by God's word. Verse 89. Pangalawa, appreciate His faithfulness in your lives. 90 and 91. Huwag kang magreklamo, huwag kang nagmamaktol. Sabi po ng Bible, in all things give thanks to the Lord, for this is the will of God to Christ Jesus. Sabi po sa book of Thessalonians. Maintain your delight to obey His word. Letter M po. Maintain your delight to obey His word. Verses 92 to 93. Kailangan po, lagi nating ninanasa na makasunod tayo sa mga utos ng Diyos. Letter E, expect miracles, wonders, and deliverance in His word. Once we read the Bible, God will deliver you. Once we obey the Bible, God will show miracles and wonders in your life. And letter D, develop a deeper commitment and experience the presence of God in your life. As we follow His word, we experience the presence of God in our life. At tandaan niyo po, God is faithful and He will never leave you nor forsake you. Hebrews 13 verse 8, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Ang keyword po natin, how to experience God faithfulness forever? Lamed. That is our keyword. Lamed is the 12th letter in Hebrew alphabet. Pag binasa mo po yung Psalm 119, lahat po ng Hebrew alphabet na andun po. 22 letters yun. Magmula po yun dun sa Aleph hanggang dun sa last word po ng Hebrew alphabet, no? 22 letters po yun sa Hebrew alphabet. Mababasa niyo po yan sa inyong mga Bible. Bakit pinakamahaba ang chapter 119 ng Book of Psalm? Kasi lahat po ng letter ng Hebrew alphabet na andun po. From Aleph to Dalet to Lamed at hanggang dun sa last letter ng Hebrew alphabet. Basahin niyo po ang Psalm 119. Ang sabi po ng Psalm 119, 105, Your word is a light unto my path and a lamp unto my feet. Ang salita ng Diyos ay liwanag sa ating daraanan at tanglaw sa ating mga paanan. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Let us pray, brother and sister, bago tayo magkaiwalay. Salamat po, O Diyos, sa panibagong araw na binigay mo sa amin, ang unang araw ng Sanlinggo. At nagpapasalamat kami dahil meron po kaming time na mag-worship sa iyo, meron kaming time na mag-aral ng iyong mga salita, meron po kaming time na basahin ang iyong salita ng libre sa loob ng 2 buwan. At idinadalain po namin sa mga araw pa, patuloy pong ibigay mo sa puso namin ang apoy na laging basahin ng mga salita mo. Sapagkat dito namin malaunawaan kung gaano kakatapat sa bawat isa sa amin. Dito namin makikilala ang Diyos personally and biblically. At naniniwala po kami, ang taong nakakakilala sa Diyos ay nakakagawa ng mga kamanghamanghang mga bagay. I pray that you will continuously bless your people. Sa mga taong hindi pa tumatanggap sa Panginoon, right now, I pray that you will accept the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior. Believe in His Word. The Bible says in Romans chapter 10, verse 9 and 10, He who confess Jesus as his Lord and believe in his heart that Jesus is risen from the dead, he will be saved. Continue to
Touch each every one of us, Lord, especially those who have sickness and diseases right now and even infirmities. We rebuke every sickness, diseases, and infirmities in your body in the name of Jesus. Let the healing power of God be upon you right now. Anumang desire ng puso mo ngayon, let God fulfill it in Jesus' name. Salamat, Lord, sa iyong katapatan. Salamat, Lord, magtatapos po ang araw na ito. Damang-dama namin ang iyong kabutihan sa aming buhay. You never leave us nor forsake us. At sa loob pa ho ng maraming mga araw na darating, naniniwala po kami, ikaw ay laging kasama namin. Patuloy po namin itinataas sa iyo ang aming frontliners. Patuloy niyo pong ingatan ang aming bansa at ang bawat bansa sa buong mundo. Patuloy po na ma-acknowledge ang iyong power, ma-appreciate ang iyong kapangyarihan. Bumalik sa iyo ang bawat nilalang at kilalanin ka bilang Panginoon at ang pagligtas ng kanyang buhay. We entrust to you, Lord, everything in our life because we believe your word is eternal. Maglalaon langit at lupa, ngunit ang salita mo ay hindi magkakabuhay. I pray that you will bless each people who meditate upon your word. This our prayer, and this our declaration. May the Lord continue bless us. He will enlarge our territory, Put your hands upon us so that no evil will harm us. And most especially, Lord, we believe that you will give the desire of our heart. This is your promise, and we believe, Lord, you will fulfill it. In Jesus' name. And everybody says, Amen, Amen, Amen. Thank you so much po for joining us. Tandaan niyo po, kung na-miss niyo po ang ating lesson, just type sa YouTube po, search niyo po sa YouTube, Larry De Los Santos Dengkama po, yung ating topic ngayon. God's faithfulness endures forever. Yan po yung topic natin. God's faithfulness endures forever. Pagka na-upload ko na po sa YouTube, please pray for me na tapos na po yung linya ng aming wifi. 2 weeks na pong walang wifi. And thank God for His amazing grace dahil patuloy po tayo nakakapag FB Live kahit wala po tayong wifi, gamit lang ang data. And thanks be to God dahil marami pong mga tao na naaabot at maraming nagchat-chat sa akin na lagi ko po silang itag every day na ako po ay magla-live, itag ko raw po sila kasi ayaw nilang ma-miss ito. Mula po sa iba't ibang bansa, no, mga kapatiran natin na nakakarinig at napagpapala ng salita ng Diyos. So, ito po si Vito ng PCMI Manila, thanking you and praising God for the things na lagi po niya binibigay sa atin. Mamaya pong alas 5 sa Espanya, meron pong worship ang FCF, ang ating pong partners and the ministry, ang Filipino Christian Community sa Spain po, sa pangunguna ng ating mahal na pastor na si Pastor Ricardo Soto at si Pastora Sonia Samonte. At sa mga kapatiran na laging naroon at sumusubaybay sa ating pong Anacrostic Devotional Inspiration. God bless us all. Stay safe and stay blessed. To God be the glory. Remember, we love as one, we work as one, we serve as one, and we win as one. And together as a nation, we heal as one. Shalom, shalom, to God be all the glory.